May nagtanong sa akin, Boss Rai, lahat po ba ng OLA ay kahit SEC registered at sa CIC ay masasabi nyo po bang abusado? Like, etc. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, total ho to usaping abusadong OLA, bigyan ko lang ho kayo ng update regarding po dun sa na raid last January 31 na OLA, okay? Kanina pong umaga nailipat na po sila sa BJMP. So from PAOK Detention Center, nilipat na po sila ng BJMP. Originally po ang nahuli is 131, tapos meron 14 po na bumaliktad, di po ba? Ngayon, naging 17 na po sila. Nadagdagan po sila ng 3. So ngayon, 140 na lang po yung nailipat ngayon sa BJMP Detention Center. Okay, tapos yung yung kanilang hiling na yung motion nila na babaan po yung kanilang bail, kasi po ang binigay sa kanilang bail is 250,000 each. Nakita nyo? Tinuluyan ho talaga. Ngayon, gumawa sila ng motion na gawing hatang kalahati o babaan, dininay po. Okay, so ngayon, nandun na po sila ngayon sa BJMP, na i-transfer na po sila. Ayan, nakita nyo po. Tinuluyan talaga. Nakita nyo, bill 250. Jesus Maria Joseph. Kung mapapanood nyo po yung video kahapon, may video kahapon actually, si Kajani lang po ang sa akin, nag-forward ng video, umiiyak po yung mga magulang talaga. Tapos may magulang pa nga po doon na talagang naawa dun sa kanyang anak. Well, talaga namang nakakaawa, kaya lang po sana po maintindihan ng mga magulang na itong mga mga empleyado po nitong abusadong online lending apps is accessory dun sa crime, sa pang-aabuso. Ang kaso ho nila is yung Data Privacy Act po natin tapos kasama pa po yung pang-aabuso nila. Talagang tinuluyan sila. Kaya ho, yung mga mga abusadong ahente ng online lending apps diyan, naku po, mag-isip-isip na kayo. Kasi talagang pag kayo na raid at natuluyan kayo, talagang ganyan. Nakita nyo 250 each. 250,000 ha. Isang tao para para makalaya. Pansamantalang lang 'yun, laya lang 'yun. So ngayon, pag ganyan, meron ng may kaso ng yung tumatakbo na, o kailangan pumunta siya. Hindi siya po pwede, kasi pag siya nagtago, warrant no pares, kalaboso talaga siya. Sabi nga ni Kajani, sa oblo siya dadamputin. Kaya magbago na kayo ng karera, o di kaya baguhin niyo na yung style niyo ng paniningil. So update lang po 'yon, yun yung balita po kaninang umaga na nailipat na nga daw po sa facility ng BJMP yung 140 na detainee. Ngayon po yung 17 na bumaligtad, yun ho ang ngayon. Ang tawag dito, sila ngayon ang magiging witness. So isa sila dun sa mga magdidiin dun sa kanilang mga amo. Okay? So punta ho tayo dun sa inyong katanungan. Okay? Boss, lahat ba daw ng OLA na registered sa SEC saka sa CIC masasabing abusado? Ang sagot po dyan, hindi po lahat. Okay? Kasi kung mapapanood, kasi sabi nga sa inyo, ako po'y maniningil, sa lending po ako nagtatrabaho, sa pagpapautang. So kumbaga as a courtesy at ethics na lang, hindi ko nagbabanggit. Nakita nyo naman, bine-blur ko sila, kasi ayoko na sabihin sinisiraan ko sila. Okay, hindi ko sinisiraan. Ako ho'y totoo lang sinasabi ko na yung kasi may batas tayo diyan May po ba? So para masagot ito, pagka pinanood nyo po yung mga video nila Kajani, nila Ate Red, nila Mami Yam, nila Tim Marcos, saka ni Pat Quinto, sila po nagre-review kasi
Okay? So sila ho masasabi nila kung sino yung mga abusadong online lending apps at sino naman po yung mga hindi. So ang sagot po diyan is hindi po lahat abusado. Okay? Kaya ho sinasabi kasing abusado, lumalabag kasi sila dun sa sa unfair debt collection practices. Kasi po meron na tayong unfair debt collection practices. Inano po yan, naglabas po ng memorandum ang SEC dyan. Inilista na po yung mga bawal. So, isa handful po ng mga bawal. Yung pangaharas, pagtawag po sa hindi tamang oras, no? Kasi may nakalagay po doon na 6 o'clock lang dapat ng umaga hanggang alas 10 lamang po ng gabi. Tapos yung nagpapanggap po, yung mga nananakot, yan po yung mga halimbawa ng hindi dapat ginagawa. Which is yan yung ginagawa ng ibang mga abusadong online lending apps. Isa pa lang po yan. Ngayon, kagaya po nung isinampang kaso doon sa Unraid po, nung nakaraan lang is yung ating Data Privacy Act. Kasi po, sila po, ang ginagawa, tatawag dun sa mga nanakaw nilang mga contacts, tapos isisiwalat po lahat yung detalye tungkol dun sa utang. At hindi lang yun. Yung walang kinalaman dun sa utang, yung nakaw sa contact details, pati yun sinisingil. O di po ba? So yun, pang-aabuso yun. At hindi lang po yun, may pangatlo pa. Yung pong ceiling on interest rate, hindi ho nila sinusunod. Naglabas na nga po ng ceiling on interest rate, hindi pa rin sinunod. No? Ayon po sa ceiling on interest rate, pagka po ang nahiram po ninyo is 10,000 pababa at hindi po lalagpas ang termino sa 4 na buwan, dapat lamang po ang kabuuan po, pangkalahatan pong interest is 15% per month lamang po. Ngayon, pag lumagpas kayo ng sa due date, may karagdagan pong 5% per month. Okay, yun po ang maliwanag. So, may 3 agad silang nilabag at hindi lang po yun. Okay? Yung false advertisement po nila, biruin nyo, nakalagay up to 80%, 180 days. O, diba? So, ngayon, syempre, mag-a-apply. Nakalagay ito, 180. Tapos, maya pagka lang, 7 days na lang. Meron pa nga, 5 days, nag-comment po eh. Totoo po yan. At hindi ho nila ini-explain. Di po ba? Yun po yung pang-5. O, the Truth in Lending Act po. O, kasi pagka kayo po pinahiram, dapat alam niyo yung inyong obligasyon. Hindi po ba? Kasi pag hindi niyo alam, paano niyo siya babayaran? Paano niyo malalaman? Paano niyo maibabudget, di ba? Kasi dapat yan, kuwari nag-apply kayo 10,000, na-approve lang sa inyo 5,000. Dapat tanungin kayo, tinatanggap niyo po ba yung 5,000? Kasi hindi pa ho kayo na-approve sa 10,000. O pagka sinabing okay sa akin yung 5,000, that's the time na dapat i-disclose kung ano yung interest rate, processing fee, penalties, magkano yung maging amortization, kailan yung first due date, gaano kahaba yung termino, and everything. Importanteng malaman po yun nung hiram. Paano niya mababudget ang mababayaran yun? Diba? O, ilan yun? 5 na. O, nakita niyo, Sus Maria Josep, kakaiba tong mga damuho na to. Kaya nga nakita nyo, sabi nga ho, di ba? 112 po yung under surveillance. Okay? Ayon po yan kay Undersecretary Gilbert Cruz. Okay? So may sinusubaybayan pa rin sila. Kaya ho yung mga abusadong ahente ng online lending apps, it's either baguhin nyo yung style ninyo or umalis na kayo sa ganyang klase ng trabaho. Kasi pagka yan na raid at kasama kayo, ay talagang kalaboso kayo. Nakita nyo, 250,000 pesos. Hindi ganun kadaling kunin yung pera na yun. Kasi accessory kayo dun sa ginagawang krimen ng mga damuho na yan. O di ba? Bakit sinabing krimen? Kasi tingnan nyo ha. May mga nagbubuwis ng buhay pagka na-depress, nagkaroon ng anxiety, emotional, lahat. May mga nagbubuwis ng buhay. Oh, may mga nababaliw, nawawala sa sariling isip. Oh, nakita nyo ginagawa ninyong pananakot? Di ba? Kaya yan, tinawag na krimen yan eh. Kaya nga may kulong eh. O, nakita nyo, di ba? Kaya wag ho kayong yung iba ho sinasabi na nakakaawa naman. Oo, nakakaawa kasi kababayan natin mga Pilipino yan, ginagamit ng ginagamit sila para makapang-abuso ng ibang tao. 'Di ba? Pero
May sarili kayong isipan, alam yung bawal, may batas eh. Ba't hindi nyo di ba? Hindi nyo itinama. Oh, sasabihin nyo nagtatrabaho lang, hindi ho yun. Hindi nyo po pwedeng sabihin nagtatrabaho, di ba? Hindi nyo po pwedeng sabihin nagtatrabaho eh. Alam nyo kung bakit. Kasi ganito lang yan eh. May may nag-hire sa'yo. Oh. Ano mo to? Kitilin mo buhay nitong tao na to. Hindi babayaran kita. Alam mong bawal, pero kailangan mo ng trabaho, ginawa mo. Oh, di ba? Krimen pa din. O ganun lang yun. Kung alam mong bawal, yan, hindi tama na gawin mo. Napakarami pong trabaho diyan. Ando na po ako, mahirap maghanap ng trabaho, pero kaysa naman ganyan. Di ba? Nang-aabuso tayo ng ibang tao. Okay? Ayan, may batas ho tayo. Hindi ho yung taong bayan ang diyan, ang kumbaga nagbigay ng hatol. Actually wala pang hatol eh. Okay, ang ginawa pa lang po, ang nagbigay pa lang po ng bail, amount ng ng piyansa. Yung pa lang po ang binigay. Oh. At ang hukuman po ang nagbigay niyan. So kailangan pong sundin. Di po ba? Kaya po may in-place na mga batas kailangan sundin. Kaya po pagka hindi sinunod, talagang may kaakibat na na parusa yan. No? Kaya po ako panawagan ko doon sa mga ahente ng OLA na yan, ng mga abusado, kung hindi nyo kayang baguhin ang style nyo, mag-resign na lang kayo. Totoo yan. Kasi pagka kayo na raid, talagang pasok kayo sa oblo. Sabi nga ni Ka Johnny. Ano po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.